Uy, may nakita kong bagong content na, oo nga naman, interested through different kinds of gender, which is the male and female. Bago ko pa makalimutan, gagawan ako ng content. Bakit nga ba mas inaano ng society, mala babae man yan or lalaki, yung dapat mas mag-accountable ang babae? Lalong-lalo sa actions nila, paano sila mag-isip, magsalita. Pero sa lalaki, hindi natin nakikita yun. Kaya very spoiled sila ngayon, di ba? Kaya ngayon na generations is nagiging feminine energy na sila. Kasalanan din natin. From ancestral or history until this moment. Kasi, pag may nangyari na ganito, katulad ng third party, kasalanan ng babaeng to. Wala bang kasalanan din yung lalaki? Laging yung nabubuntunan is yung babae. Oo, sabihin mo ng Jezebel energy yung babaeng yun. Pero hindi ba Jezebel energy din yung lalaking yun? At wala bang desisyon din yung lalaking yun para hindi gawin yung third party na yun? At yung asawa din, kukunti lang yung asawa na yung pinagbubuntungan ng unang-unang sisisihin is yung asawang lalaki. Ang unang-unang inano nila yung babae kasi girl or boys, girl has a natural nature to seduce. Minsan nga yung seduce na yan na yung authentic lang na actions ng babae is tinatawag nilang nagsisidus eh. Seems so familiar through experience also. Ngayon na nakikilala mo yung sarili mo, nag-open ka na, and minsan, ang tingin nila yung confidence mo na actions na ginagawa mo sa sarili mo is seducting someone. Pero ang ginagawa mo yun doon, misunderstood the situation itself. Pero ang ginagawa mo namang pagdadala sa damit, pagdadala sa sarili mo, is para sa sarili mo lang, kasi masaya ka. Seems so familiar through experience also. Na ngayon na okay ako. Yung nag-shadow work ako, nagmi-mirror, yung sarili ko na yung inaatupag ko, yung masaya ako sa aking own circle. Parang nahahati. Yung iba, kasi nakikita nilang kaya mo mag-isa. They see it as a lonely. You're very lonely and boring. Pero yung iba is naantig and tatlo pala. Naantig at na-amaze. Yung isa naman naantig na hindi maintindihan na nai-insecured. Hati. Na hindi. Parang may namumuong negative din na malakas. Na hindi. May gusto lang, parang yung seducing. May gusto lang isidus yan. Nagpapapansin lang. Ayan. Accountability. Oo nga naman. Pati yung mistakes actually, mostly ang nag-accountable magsimula nung bata pa. Ikaw ang babae, ikaw ang ganito, ikaw, dapat alam mo ang manners and attitude mo, dapat alam mo ang poise mo, dapat, kasi isa kang babae. Yung pananamit, ganito, ganyan. Pero hindi nila tinitingnan yung mga boys kung paano sila mang-akit ng mga babae, ng mga, ano nila, i-deceive nila, i-abuse, and lulukuhin. Both gender should have that accountability. Poise, manners, attitudes, qualities, characteristic, value, or moral, personality. Dapat. Ano ba dapat ang tamang gawin ng isang lalaki, isang babae? And, nasasama din talaga actually yung how a boy and a girl should wear clothes. Ang ascended na or matured person, whether that's male or female, ako kahit through experience, meron akong app na content ko na ata to, yung earning app na to, na maraming ano dito, kababalaghan. Nagpapakita pa sila as in yung private part. Na pag nakita mo, hoy, wala lang. Oo, as a matured female, I mean, or woman gender, wala akong pakialam, actually. Wala akong nafe-feel. Wala akong hit na nararamdaman. Depende na lang kung bibigyan mo ng malis imagination siguro. Kahit magupad ka sa harapan ko, kahit ikaw yung pinakagwapo. Wali. Pag matured ka, siguro yung
nakakaramdam ng ganun is yung nangangati para physically maramdaman yung pakiramdam ng lust. Alam ko maraming mag think ng maraming ano dito sa statement na to. Sige nga, maghuhubad ako sa harapan mo, parang ganun. Hindi ako naniniwala. Parang ganun. Eh, dami ko rin kasing nakitang gwapo doon. Tapos ganun pa sila. Sayang. Sayang. Hindi na-build yung personality nila. Yung mala artista na parang Prince King ang itsura, pero ganun sila. OMG. And they will off the cam. They can sense the energy kung you are not interested. I-off nila agad yan. Spirit knows. Sila actually ang pinakamagaling sa emotional knowledge. Kasi sila ang player. Yung mga playboy, playgirl, of course, paano naman sila naging ganun? Kung yan, yung mga gift na yan, mawawala sa kanila at mapupunta sa tamang tao. Yun lang, ibibuild ng tamang tao yung na yun. Or sa mga maipapanganak na mga bata na naturally na-install na sa kanila. Pag God knows naman kung yung batang yun na ipanganak is the right person, makikita na naman na yung future advance. So, ma-install na sa batang yun yung gift na yun. Pag ginagamit nila sa magnet para gumawa ng third party, para maraming lalaki na kakapit sa kanila or maraming babae na hahabol sa kanila. Kasi, sa totoo lang, ang pinakamalaking problema is yung last na yan. Number 1 yan. Second is yung mga ugali natin. Corrupted. Kaya naging normal. Dati ang paniniwala ng isang tao is pag gumagawa ka ng businesses, tapos nag-involve ka ng third party sa business na yun, mamamalas. Nawala na yung teaching na yun. Yung ibang nagbi-business gumagawa pa rin ng kababalaghan kahit may asawa sila. Marami akong naririnig na kwento na ganun. Mala dito man sa community na to or sa ibang lugar. Pag pupunta ka dito sa lugar, pero biglang may nagkwento, kahit kabago-bago mo doon, na-miss talaga ako doon sa mga taong yun na biglang nag-open ng ganun, kahit hindi mo kakilala. At kahit bago ka doon sa lugar, or as a tourist doon sa lugar na yun, tapos biglang nag-open up, mala taxi driver man yan, or nandun ka lang na nakatambay, tapos biglang lumapit siya, tapos nagkwento. Wow! For this purpose din siguro. Kung hindi ewan ko ba kung sinasantabi lang nila yung teaching na yun, na alam talaga nila, or gusto lang nilang baguhin na inormalize. Baka yun, alam nga nilang malas yun, pero ginagawa pa rin nila kasi gusto nilang inormalize na gawin lahat ng tao. Na okay lang na gawin yung part na yun. Ilang beses na rin akong nakarinig na ang umano yung business ng taong to, lumakas siya, pero nung gumawa siya ng ganito na kasalanan, bumagsak. Iba din yung through experience yung ganito, or nakikita nilang lumalabang ka sa tama, is malakas din yung they don't support you. Kasi nakikita nila yung magandang future. As much as possible, they will try their best to be against that beautiful future. Pero pag kinayanan nyo yan, yung struggles na yun, yung beautiful future na yun is magiging more beautiful. Kahit anong chismis nila dyan, sira nila, and kung may mga mistakes kang ginawa sa business, adding accountability is marirenew naman yun. Minsan, lalong-lalo kung hindi mo naman sinasadya yung mga kasalanan na yun. Kunwari, sa business. Kasi marami nang lumalabas na issues sa businesses na nakikita ko sa online. Katulad ng chicken na yun. Na nagdudugo pa. Kung not intended naman, pero you have to properly explain to the customer also.
not explain it to, more destroy it. Masisense naman yan, spirit knows, kung hindi mo sinasadya yung mga mistakes na yun. Kunwari, hindi mo sinasadyang nakapag-serve ng panis. Or alam mong panis yun, nasasayangan ka, pero meron yung guilt na nararamdaman. And lalong-lalo kung, kasi magko-complain yun, so masisense ng spirit mo na kaya hindi ka makapakali. Basta meron yung accountability hindi, na oo, alam mo yun or hindi mo sinasadya. Lalong-lalo kung, kasi all that is within the side of God. Lahat ng trials is darating sa'yo. Businessman yan or buhay, kahit naglalakad ka dyan sa pamilya. If you always have an accountable, pray, etc. Well, parang ito yung ginagawa ko. Alam ko maraming naniniwala doon sa, kasi may members nga dito ng nung mga cult groups na yun. Yung nagmo-monitor din sila sa kung anong dumadaan. Kasi members yung iba doon, yung tarot readers and messengers. Tagalog man or English or any language na ginagamit. May mga pare-parehas akong magkakaibang mukha and gender na nagsasabing, this person is doing a ritual to the foods that they are serving to you. Alam ko may naniniwala ganun, lalong-lalo yun yung business mo at alam nilang kung sino ka. Parang itong ginagawa ko na sharing through online. And all that they can do is they monitor, and all the connections that they can use, they will use. Katulad nung sinabi kong, TV! In-off ko na kaya yan sa main. Kaya hindi na sila masyadong nakakaano dyan. Na-on lang yan pag may nagkakaraoke. Dito sa cellphone. O yung sinasabi kong Google, etc. Na pag ginamit nila yun, nakikita nila kung anong ginagawa ng tao. So kahit magtago ako sa bahay ng iba, for sure makikita nila yan. Monitoring is real. Lahat ng resources gagamitin nila. Kahit nga ma-bankrupt sila eh. Wala silang pakialam kung ano minumonitor nila, mas maganda kayang yung oras na dinadaan nila at perang winawaldas nila sa walang kwenta. Well, actually hindi naman walang kwenta. Para makita din nila kung gaano ka-powerful ang Diyos, lalo-lalo kung kasama mo siya. Di ba? What I do when I serve the food or drinks is I pray to God. Yun po yun. Or kahit alak po yan. Or kahit yung damit na bibilhin na maging joyful. Pero meron talagang spirit knows yung ayaw nila yung ginaganon sila. Meron silang problema dun. Meron silang pains and traumas na kailangang iayos. Kasi spirit knows. Kahit hindi nila alam na pinipray mo sila, spirit knows na ayaw nila yung ganun. Ayaw nila yung concern na yun. Weird. Merong problem talaga yun. Gusto nila ng concern, pero pag ibibigay mo yung concern is ayaw nila. Kaya may problem, psychologically, mental, emotional, etc. Lahat na ang mga taong ganun. Instead, they will be thankful na pinipray mo sila. Nagiging against palalo sila sa'yo. Yung pag sa conversation is may sinabi kang, hindi mo ba alam na tinutulungan kita sa ganito, ganyan? I didn't need you to do that thing. I never asked for it. May problem yung taong yun. Kaya kasalanan mo pang, ako pa palang may kasalanan na may concern. Yeah, I'm doing a ritual through good prayer to God, to you. Kasi sabi ko nga, pati sa vaccine na yun, alam nila kung anong iniisip natin. Pero meron akong limitation in boundaries na hindi rin nila nakikita. Kung ano yung, parang they can see if I allowed it. Merong silang nilagay na device para sa vaccine na binaksin nila nung pandemic. Para makita nila yung iniisip natin. Instead of controlling us sana na parang robot na kung sasabihin nilang, gawin mo to, gagawin natin. Parang yung mga zombies. Pero hindi nga nangyari. Nakita ko na yan. Yung leader ata ng kwan. Nakalimutan ko na kung anong organization yun. Well, that vaccine didn't work, sabi niya. That is another confirmation na meron talaga silang nilagay na something sa vaccines na magkukontrol sana sa atin.
pero naging weapon para malalaman nila kung sino at sino ba talaga ang tamang tao at hindi. At sino talaga yung nag-accountable at hindi. Alam nila yan sa ating mga nagbibigay ng messages, tarot readers. And so parang may game silang ginawa din sa part na to sa ating mga nagbibigay ng katotohanan. Well, maganda kung ginawa nilang study yun, pero not good also because they're giving cues. So let's pray for the boundaries and limitations 100% of what they are doing kung ginawa nilang study yun. Kasi dahil doon, in-start nilang mag-monitor, they are welcoming other people that monitors you. Spirit knows. Hindi nila alam yung ginagawa nila. Tama si Jesus Christ, na God, they don't know what they are doing. Ito rin, kaya nagtataka kayo, kukunti lang yung viewers ko. I welcome the ones who will go along with me, Spirit knows. Through prayer also. Na, maalala ko yung prayer ko nung I'm on the stage starting pa na. God, sana may mga taong mag-go along sa akin. Kasi hindi ko kaya. Meron nga na proof of that prayer kung very observant ka. Na sana may mga tao akong makakasama na kung kinaya ko, kakayanan din nila. Meron nga. Na sana kaya din naman nila mag-mirror work at mag-shadow work. Meron nga. Na sana may mga taong marunong mag-accountable. Meron nga. Kahit mga ganong simpleng prayer, basta sincere at totoo. Kahit nga complain. Pag naku-complain ako sa, kunwari, itong nakasagutan kong taong to is pinagdidiinan talaga yung mali na tama is nag-complain ako through myself. Biglang parang umayos yung taong yun sa spirit knows. Ako din naman napapansin ko yung parang yung taong to nag-complain ata sa akin, spirituality. Well, edi sorry. Parang umaayos din yung sarili ko eh. Doon minsan tayo nagle-learn din kung meron din silang complain sa'yo. Nagko-complainan tayo bawat isa sa spirituality, actually doon tayo umaayos. Doon tayo nahahambulize. And minsan doon, kasi lumaki nga ulit ako as parang naipanganak as baby, tapos lumalaki. Doon ko din na bibuild yung every complaint that they do to me. Is doon ko rin na bibuild yung emotional knowledge or yung na-install yung mga guilt, conscience. Kasi parang naging numb dahil sa mga ginawa ng mga tao na na-experience mo. Naging numb na kahit mali or tama yun, wala, nonchalant na. Pero yung isip mo, alam mo mali yun at tama yun. Pero sa feeling, nonchalant nang na wapake. O yan, nadagdag yan sa accountability na to. Pero related pa rin naman. So, ayan, pag nakakapag-serve ako ng ng medyo panis na alam ko, kahit pinipray ko, na ako din mismo kinakain ko yon, and i-observe ko yung resulta sa sistema, nag-advance po siya. Dati, di ba, kahit konti lang na is talaga ang tiyan. Hindi naman na. Lalong-lalo kung sincere ka doon sa prayer mo na sana walang epekto sa katawan ng tao. Instead, minsan sinasadya natin yun para makita natin yung result. Kahit sa sarili natin. Pero yung iba is, kung hindi ikaw yung true experience, gusto ko lang idagdag. Sa workers, kung ikaw ang may-ari tapos may workers ka, as a worker naman, sana magkaroon kayo ng concern sa business ng iyong amo kahit worker ka lang. Kasi paano naman kung nalugi yun or makomplain yun? Kasama ka din naman doon.
mawawalan ka din ng trabaho. Magkuklose yung ano. Nawala na talaga yung talagang totoong concern sa kanila. Iilan lang. Sa 100%, sabihin mo lang, 10% lang ang may kukonting concern sa business ng kanilang mga amo. Mala dry goods man yan or foods or trabaho, sabihin mo. Katulad ng issue na may content akong inano, 'di ba, na about coaches and yung kino-coach niya na nawalan ng buhay. Kung may concern ka talaga sa school na yun, yung business na yun, sa taong yun, at napakinggan mo yung rason nila na hindi marunong mag-swimming yung isa, na-consider mo sana lahat. So mag-start muna sa basic na nabanggit ko yun. At itong tinutukoy ko din na worker, mala food industry, kasi ang hawak din natin is buhay, is kung nakita mong hindi na maganda yun, okay lang naman na sabihin mo at hindi mo na isa-serve yun. Kahit nakikita mong ano yung, sabihin mong boss mo is matipid, sabihin mo na. Kasi ang concern natin is yung customer doon. And related din, yung spirit knows actually, yung kung may naturally actually pala talagang ganun na pag nakikita kanila tapos ikaw ang nagsaserve is kahit masarap yung tao or maganda yung serving mo sa kanila is or pakikito mo or service customer service sa kanila is pag nakikita nila up and down ka, spirit knows nga naman. Parang may nasisense sila na ayaw nila sa'yo. Yun siguro yung naturally binubuli nilang tao na wala namang ginagawa yung taong yun, ibinubuli nila. Sana makayanan nyo na kayong mga tao na naturally binubuli kayo nang hindi nyo naman alam kung bakit. Kasi spirit knows. The sense that you are living with the natural law that God implemented. Sabihin mo ng isang mabuting tao, yung may concern, may empathy sa kapwa, understand that they don't have. Kaya try your best to have the courage and confidence to correct them also. Or to say to them that what they are doing is bad to you. Kasi kung hindi tayo gagawa ng ganun is tayo din mahihirapan na binubuli. I understand that part through experiencing it. So very clinok pala ako ng Diyos doon sa part na yun. Ngayon ko lang naranasan yung na-open doon sa naturally binubuli na yun. Kasi before, kahit may part na binubuli ako, nonchalant lang ako, or lumalaban kasi ako eh. Tapos minsan pag lumalaban ako is, nakaka-move on ako agad. And kahit hindi ko naintindihan, na biglang nawawala yun agad. Pero ngayon na very open ako doon sa cause and effect and etc. ganito, ay ang napakahirap nga pala talaga ng buhay. Yung klinok ako sa awareness na kung bakit nangyayari ito at nangyayari yan. Meron silang problema din naman, kaya nila ginagawa yun. As you, they are giving a problem also para may isipin kang hatred, anger, insecurities. Pinapasa nila, pinoproject nila yung hindi nila magandang pakiramdam. And may mga taong naturally, kahit na napunta sa magandang family, is inborn na tinatawag nila. Kasi aminin man natin or hindi, we are the spiritual world and physical are already one. So yung naturally born evil siguro is sila yung realm of na pag nanonood kayo ng ng mga Chinese yung mga damit nila is cultural. And meron yung may mga magic, 'di ba, may realm ng bad, yung mga black ang damit, tapos may realm daw ng hindi ko mabanggit kung good or evil, basta yung mga white ang damit kasi may mga masasama naman silang mga kasama na pag-uugali. Minsan yung mga black pa ang damit ang
mababait. Yan, the two realm combined with the physical. So, andito na sila, hindi lang yung fallen angels. And part of God's plan na kailangan nating i-accept one another and live with the space that is given to us and learn with one another and guide one another, help one another. Kasi meron naman yung mga masasama na nagbabago. So yan is evidence na kayang nung three realms, the physical, the two different kinds of, from the two witnesses, which is the bad and good, the bad realm and the good realm, or in spirit world, it whatsoever we can call that one. Promise, nawawala na yung concern na yung iniisip lang nila is yung sweldo nila. Kasi kung ako na kunwari merong owner ng business, kaya ko namang mag-isa, ako na lang. Kaysa puproblemahan mo na ngayong sweldo nila, puproblemahan mo pa yung ugali nila, na wala ka man lang makita ang concern sa iyong business. Kahit nga sa sarili nila, kasi bakit ganun ang ugali nila. Pwede naman silang makisama kung nakita nila kung sino ka, pero hindi maganda yun, hypocrisy po yun. Pagiging fake. Tama yung ibang sinasabi nung messenger na the dangerous part is some can adapt. But when you dig deep and know who they are really is, they are not what they are putting for you to see. Yan ang dangerous part nga. Yung kayang i-adapt kung sino at sino. Yun ang totoong fake hypocrisy. Tapos ikaw pang tatawagin nila fake and hypocrite. Ay, OMG. Yung totoo nga naman ginagawang mali, yung mali ginagawang tama. That means the emotional knowledge is not fully built. So, ayan. Yang ano natin, in the how we give reasons and how to explain things, may problem din tayo, nakakonect din yun sa pains and traumas and with confidence and courage. Dapat marunong din tayong tumingin doon na malay mo itong taong to kaya ganito magsalita. Minsan yung pautal-utal is nanggaling siya sa pains and traumas na nag-a-adjust uli kasi baka dahil sa stress, depression, and anxiety is may part na ayaw mo kasi magsalita, di ba? Na hindi mo ma-explain yung pakiramdam, na naaapektuhan yung how you will say words, explain things. Dapat marunong din tayong tumingin sa mga ganong tao para hindi natin mauyam or malait. At laging makakalimutin. May mga taong nanggaling sa pains and traumas or anxiety, depression na sa part na yun. Na hindi na niya alam ang gagawin niya. And kung nakawala siya doon, nag-a-adjust pa siya. And meron din yung talagang dapat alam din natin kung paano magsalita ang isang sinungaling na tao at isang manlalait. Parang on the process is natututunan din natin kung very observant tayo. Hindi lang emotional knowledge. As we grow on the healing. Kasi parang may papanganak ka ulit eh. Habang nagmi-mirror ka din, nag-shadow work, tapos nagmi-mirror, etc. Lahat ng work na ginagawa mo or generational curse. Lahat yan mabibuild, knowledge, intelligence, how you will talk, confidence and courage. Paano mo dalhin ang sarili mo? Paano mo tingnan yung laws na ginawa ng materialistic world and comparing to the law of God? Maaayos yan kung ano ba talaga ang tama at mali. Kaya, yung tao naturally may na-embark din na very judgmental. Yung judgment na yun na na-embark sa tao is maayos din. Madja-judge mo yung tama at mali. Kaya mayroong tama at mali. Kung gusto mo mag-correct
magkakaroon ka din ng courage na i-correct yung mga taong yun. Kung dating hindi ka ganun na kahit nakikita mong mali is nananahimik ka. Lahat maiaayos yan. Lahat ng banda, kahit paunti-unti. Pati nga, di ba, features, sabi nila, magiging vibrant ka. Kung yung dati is parang matanda, kahit bata ka. Kasi spirit senses the joyful or hardness of someone's soul. Spirit knows nga, di ba? So, yan. Yan din. Mo masisense yung accountability ng isang tao. Kung sincere or hindi. Yan. Related to sa dalawang gender, ha? Kaya start na nating i-ask din yung accountability ng male gender as a female gender. Hindi lang laging tayo. Grabe na lang, tayo. Pag nabuntis tayo ang may kasalanan. Pag tinignan tayo as a sexual predator, tayo ang may kasalanan. Ano pa yun? Pag tinignan tayong masama, tayo ang may kasalanan. Na female gender. Ano pa? Lahat ng banda, tayo na lang may kasalanan. Pati yung ginawa ni Eve, tayo na lang. Hoy, may parting na kasalanan si Adam doon. Idigman natin yung ano. Bakit unang-una, tinanong ni God si Adam. Paulit-ulit yan natin ng magkakaibang tao. Hindi lang po ako. Na God is asking for the maturity of that male or Adam. That if he knows na wrong naman yun, why didn't he correct? Wala na rin kasing father figure na ganun, or male. Kukunti na lang from 100%, 10% lang. Meron, pero mostly, iba naman ang kinukorek nila. Or nananahimik sila, parang mas naging female gender sila na ang tingin ata nila is yung pagbubunganga is para sa mga babae. Okay lang naman kayo magbunganga mga male gender. Basta correcting the wrong. Pati yung iiyak, hindi para sa amin yan kasi para sa babaeng mga yan. Weird. Pati yung pinapakita yung fragile. Para sa mga babae yan, hindi sa mga male gender. Kaya nawala yung accountability kasi hindi nila inaamin na kailangan din nilang gawin yun. Pati yung pagpapasweet. Lalaki ako, hindi ko kailangan yan. Parang naging tough sila doon. So, ibig sabihin, hindi lang pinsintromas yung problema. Pati yung chaos ng paniniwala kung anong dapat gagawin ng babae at lalaki. Matured person understand those kinds of, whether you're a male or female gender, na kailangan mong gawin yung mga yun. Baka pati yung kahit na nasa kwarto mo at mag-isa ka, ayaw mong gawin yun bilang isang lalaki. Ako nga, I understand, parang yung capability ko ngayon is parang mas masculine kaysa feminine. Kasi ang lalaki talaga kaya nilang they do it alone. Pero bakit parang na-install sa akin na isang babae? May mga bagay na kaya nilang gawin mag-isa, di ba? Na yung feeling na I don't need help. Mostly sa mga lalaki yun. Wait. Babae ako, ba't ako nagiging ganun? Yung tuloy tinitignan nilang kaya ko lahat. Pag hihingi ako ng tulong ng ganito, kaya mo yan, parang ganun. Yun actually, tingin din nila sa akin. Yung ibang nakakakilala. Hoy, babae po ako, parang kulang na lang sasabihin na ganito, kasi pati yung gagawin sana ng lalaki is pinapagawa sa'yo. Hindi ba ako babae? Parang ganun. Kasi parang this sense na you can do it. Hoy, compare naman, tignan nyo yung feature, it's a girl po, parang ganun. Pero at least, kasi siguro yung kayang ipagtanggol din ang sarili is, mostly nakikita mo sa lalaki. Hindi, kayang gawin din ng babae yan. Na nagiging masculine lang ang tawag nila. Hindi po yung masculine energy. Ang tawag po doon is confidence.
Kasi mostly ang culture na alam natin kahit sa movie is, kailangan ko ng tulong, aking masculine. Darating si masculine. Tapos ipagtatanggol talaga. Kailangan ko ng ganito ganyan, aking masculine. Tapos gagawin talaga ni masculine. Nawi-weirduhan din ako doon. Kaya, na parang maraming girls din na nabubudol sa mga boys na kung yung nakilala nila is kailangan ko ng tulong, kailangan ko ng help, kahit sa emotions, is hindi nagagawa ni male gender. Ayun, nabitray sila. Kasi yung paniniwala atang yun. Hindi. May ma-part na kaya nating gawin mga babae na ginagawa ng mga lalaki. Yun lang ang differences is physical strength, which is sila kaya nilang magbuhat ng mas mabigat, tayo hindi. Pero meron din naman yung babaeng kayang i-level sila sa strength na yon, pero iilan lang po yun. Hindi natin ilalahat. Hindi. Promise, meron tayong kayang gawin ng male gender. I-explore lang po natin yun. Dada ako ng dada. Ano na pala, kailangan ko na mag-open. Yan, accountability. Kasali yan. Kasi, mostly siguro ng girls. Ala, wait. Ahaha, hindi pa ako gising. Narash ako. Nakapadsama pa ako. Ayan. Ayos na nga na lang natin, oh. Unexpected client. So, ayan. Accountability sa mail. Ay, start na natin yan, i-install sa bata. Sa mga anak nating na lalaki. So, guys, hanggang doon na tayo. Thank you for watching. Don't forget to subscribe. Uy, magsabi din naman kayo sa comment. Ano sa tingin nyo? Yung gusto nyo i-accountable ng mga lalaki dyan. See you again in my next videos.